Yo mga katek, magsiset up tayo ng Starlink ngayon dito sa ating client sa may Tagaytay, Cavite. Checking lang ako ng dadalhin natin Starlink para sa dadalhin natin sa site. Nandito na pala tayo sa site mga katek. Pinabalot ko pala ito ng stretch film. Ngayon i-open na namin para ma-install na rin namin dito sa site. Ito pala yung itsura ng Gen 3 dish ng Starlink mga katek. Ito yung ikakabit natin dito sa site. So, ayan yung itsura niya mga katek. Ito pala yung cable mga katek na nakakonect sa modem papuntang Starlink dish. Mag-i-install muna kami ng conduit pipe para sa pagpupulingan ng cable na to mga katek. At para matibay at hindi ngat-ngatin ng anumang hayop. Kung makikita nyo dito mga katek, nag-i-install kami ng conduit pipe. Para talaga safe yung cable kasi hindi rin naman mura yung cable ng Starlink at mahirap umorder nito. Pakita ko sa inyo mga katek kung ano itsura ng Gen 3 modem ng Starlink. Ganito na pala yung itsura ng Starlink modem na Gen 3 mga katek. Dito pala nakakonect yung cable papuntang dish at dito naman yung power adapter ng modem na to. Makikita nyo mga katek, dalawa na yung LAN port ng modem na to. Yung mga old modem kasi mga katek is wala siyang LAN port. Need mo pa gumamit ng LAN adapter. Medyo pricey din yan mga katek. Naglagay pala ako ng maintenance box dito para sa Starlink natin mga katek. Diyan natin i-install yung modem ng Starlink. Ito pala na ilatag na namin yung cable ng Starlink. Galing sa dish yan at kukunik natin sa modem. Yung tinuturo ko mga katek, yan kasi yung private network. Bali yung Starlink is nagsilbing ISP provider. Naglatag kami ng cascade from Starlink maintenance box papunta sa MDF ng private network. So pupuntahan natin at papakita ko sa inyo yung ating data cabinet dito sa may ating private network. Ito pala yung ating data cabinet kung saan nakakonect yung mga access point natin pati wireless camera natin. So meron pala akong video mga katek kung paano namin na-install ito. Merong part 1, part 2, part 3 hanggang part 4. Balik tayo dito sa taas mga katek at dito pinoporma na nila yung Starlink. Tapos na rin pala sila sa pulling ng Starlink cable. Ini-install na nila yung ating Starlink dish at tinitibayan na yung bracket mga katek. So kailangan pag in-install natin to, kailangan is walang obstruction. Dito mga katek, pinakonect ko muna yung modem para matest at makonfigure na natin yung pinaka Starlink dish at modem natin. Start na natin i-config yung Starlink. So dito inopen ko yung application, then pipiliin ko lang yung standard mga katek, then check for obstruction, find an open area mga katek at tapat mo lang sa langit yung camera ng cellphone mo para makita niya kung may obstruction ba dun sa area at makolect niya. Hintayin mo lang mag 100% mga katek yung kanyang find open area. Hintayin nyo lang mga katek na maging 100% yung estimated obstructions niya. After mag 100% mga katek, click nyo lang itong setup mga katek. Then piliin nyo lang kung paano nyo minout yung Starlink dish nyo. Makikita nyo dito mga katek, plug in Starlink and router. So makikita nyo yung Starlink na Wi-Fi SSID, connect lang tayo doon mga katek para makonfigure natin yung SSID mismo ng modem. Once connected na kayo mga katek, balik lang kayo sa Starlink application, then continue mga katek. Click nyo lang itong configure mga katek at mag-create na kayo ng SSID name at password ng inyong magiging Wi-Fi. Wi-Fi name pala to ng Starlink modem natin mga katek. Mawawala pala kayo sa Starlink Wi-Fi mga katek. Kailangan nyo nang kumonek sa bagong SSID na na-create natin. Makikita nyo dito, i-connect natin siya doon sa na-create nating SSID name. Connect tayo dito sa SSID name na na-create natin kanina. Ito na kasi yung SSID Wi-Fi ng ating modem Gen 3 na Starlink. Balik ulit tayo doon sa application. So makikita nyo na connected na tayo dito sa Starlink modem natin. Try na natin mag-speed test mga katek kung goods na ba yung ating signal or may i-adjust pa tayo sa dish. Dito na-reach na natin yung 135 Mbps. So satellite tong gamit natin. Syempre expect tayo pag umuulan at maulap is hindi ganun kagalakas ang ating signal. Balikat tayo dito sa ating maintenance box. Papiksa natin yung modem pati yung tubo na dinaanan ng ating mga cable. Makikita nyo dito na pinapasok na natin yung Starlink Gen 3 modem dito sa ating maintenance box.
Ito na pala yung itsura ng ating maintenance box ng Starlink. Ito yung nagsilbing ISP provider ng ating private network. Yung private network natin, doon naka-install yung mga devices kung saan nakakonect yung access point, pati yung wireless camera natin. Doon din ko connect yung mga client ng resort na to. Tapos na nating install tong ating Starlink Gen 3. So dito, itetest natin ulit yung speed test kung maganda ba yung bandwidth na binibigay ng ating Starlink dish. Ang gagamitin nating pantest ng speed test mga katek is yung Starlink application mismo. So kailangan natin connect mismo sa modem ng Starlink. Dito mga katek, na-reach na natin yung up to 200 Mbps na binibigay ng speed ni Starlink. So kukonfig na lang natin yung ating gateway. Titimplahin natin kung ilang bandwidth ba ang bibigay natin per user. Sana mga katek nag-enjoy kayo sa video na to at nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng idea kung sakali magkaroon kayo ng Starlink project or sa mga area na hindi pinapasok ng mga internet provider fiber optic. So maraming salamat sa panonood. Salamat!